panoorin ang kanyang audiovisual presentation ng ating Mr. Malasakit, ang number 28, Senador Bongo! Mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa Malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng Malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa Malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang Malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Gusto nyo ng may totoong malasakit, Senator Bongo. Inuuna ang serbisyo para sa Pilipino. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Bongo na, Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Maayong adlaw, ako po si Senator Bongo. Patuloy po akong magsiserbisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako ang serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. If God willing, ipagpapatuloy ko ang aking paninilbihan upang matiyak na ang serbisyo at programang makakatulong sa inyo ay patuloy na maipapaabot sa bawat Pilipino. Unahin ko po ang mga pro-poor programs at tulungan po natin ang mga kababayan nating mahihirap. As your senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Konektado po ang health sa sports. When we are physically fit, mas healthy po tayo at hahaba ang ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po ay meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Proud po ako bilang chairman ng Senate Committee on Sports since 2019, nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at 2 gold sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth. Sa mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Nandito lamang po ang inyong Senator Kuya Bongo na handang magserbisyo po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At naniniwala po ako na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Kasama ninyo ako sa laban para sa mas maayos, mas maunlad at mas maasahang gobyerno. Sa tulong ninyo, patuloy po ako magseserbisyo sa inyo. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayang mahihirap. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat. Milyon-milyong Pilipino na ang nakatira ng serbisyo at malasakit. Saan mang sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano pa mang sakuna. Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Ibalik sa Senado. Muli po, palakpakan po natin ang numero 28 sa hanay ng mga senador, ang tinaguriang Mr. Malasakit. Palakpakan po natin, Senator Bongo! Ayan, at muli po, mukha yatang init na ang ating mga taga-District 5. Parinig nga po ulit ng isang malakas na palakpakan dyan! Ayan, at
At syempre sa mga pagkakataon po ito, mga taga Distrito 5, tayo po muna ay magbabalik tanaw at magpapaalala sa bawat isa sa lahat po ng mga nagawa ni Yorme Isko Moreno sa loob ng kaniyang maikling panunungkulan na talaga namang naging kapakinabangan at lalo higit ay nagbigay ng antas sa buhay ng bawat batang Maynila. Kaya po sabay-sabay po nating panoorin to. Ang siyudad ng Maynila ay tinagurian na perlas ng silangan, the Pearl of the Orient, isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang siyudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Domagoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang kalye sa mga tagalungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, Lagos Nilad Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng Post Office. Ang mga liwasan ay kanyang pinaganda. Ang Calpilla, Arceros Forest Park and the Circle, at ang Paraiso ng Batang Manila, at ang mga pangunahing kalsada kagaya ng Callao at Taft Avenue ay kanyang inayos din. Inilawan pa niya ang Taft Avenue. Kasama ang pagpapalaganap ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate ng syudad. At sa tugatog ng kanyang kasipagan, isang trahedya ang tumupok sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na dumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa paghupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron na muling tahanan. Nag-alab ng husto ang kasipagan ng Batang Maynila, kaya marami pa siyang ipinatayo na mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences, Pedro Hill at San Lazaro Residences na hinango sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School, at Ramon Magsaysay High School, all 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya to ng mga pagamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Ospital ng Maynila, na may mga makabagong kagamitan tulad ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lolo't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila, tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, ensure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing Kapaskuhan. Yung mga seniors na gusto pang magtrabaho, may programa din si Yorme para sa kanila. Hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo.
pati PWD, solo parent, teachers, and students of PLM and UDM. Nagbigay pa si Yorme ng 11,000 laptops sa mga teachers, 110,000 tablets naman sa mga estudyante para sa kanilang online learning with internet. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa? Ang pandaigdigan na pandemya. At sa pag-aasik nito ng peste, kaagad nagpatupad si Yorme ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya, na merong dedicated na vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Bumili rin siya ng mamahaling gamot kagaya ng Remdesivir, Tocilizumab, at Molnupiravir para sa lahat ng nangangailangan noong panahon ng pandemya. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ni Yorme para labanan ang pandemya. Dahil sa kakulangan ng mga pagamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilis ang nakaisip ng solusyon. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, ang pagamutan na itinayo sa loob lang ng 52 araw na tumugon sa kakulangan ng mga hospitals sa panahon ng pandemya. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas ng itinayo niyang pagamutan. Dahil sa sama ng ekonomiya dulot ng pandemya sa buong mundo, ipinatupad ni Yorme ang Food Security Program na sa loob ng 8 buwan, siya ay namahagi ng food boxes sa 700,000 families. Awa ng Diyos, walang nagutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Hindi rin niya nalimutan ang matagal nang pinapangarap ng kapatirang Islam, ang magkaroon ng sariling libingan sa syudad ng Maynila. Sa pamumuno ni Yorme, umaliwalas, pumanatag at naibalik ang tayog ng Maynila. Kinilala ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapalokal at international na organisasyon. Rest assured to each and every one of you here, when we fail, babangon kami agad. We'll do it again. When we succeed, we guarantee you we'll innovate. We'll make it farther and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. Now together, let's make Manila great again. Ang